Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Murodjon Akhmadaliev kontra Luis Castillo. Fight schedule May 30, 2025 na gaganapin sa Domo Alcalde, Guadalajara, Mexico. So ibig sabihin mga idol, masasaksihan yan dito sa ating bansa May 31, bukas, araw ng Sabado. Mapanood live sa DAZN. Sa bakbakang Akhmadaliev at Castillo, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong dalawang maglalaban. Ngunit, inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganon, inyong mabalanse, matimbang-timbang bago kayo makapag-desisyon sa pipiliin. Maaring ito ay pabor sa aking prediction, maaari rin po ay hindi, nasa inyong huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa Timoting Channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po sa pamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa Timoting Channel, tapos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports speech kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa, simulan na natin. Unahin natin ang sa panig ditong si Luis Castillo. Si Luis Castillo po bilang isang professional boxer, may impresimong kartada ito, 31 wins with 20 wins coming by way of knockout. May 6 na talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 6 na pagkatalo, isang beses lang ito nakatikim po ng technical knockout. Height itong si Luis Castillo mga idol, estimation lang ang sa akin, siguro nasa mga 5 foot and 6 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 64.52%. Last fight, December 9, 2023, nakasagupa po si Brandon Contreras. Panalo by unanimous decision si Luis Castillo. Karanasan o experience nitong si Luis Castillo. Noong February 5, 2023, nakasagupa nitong si Castillo si Tomoki Kamida. Sino si Tomoki Kamida? Dating world champion yan sa Bantamweight Division mga idol. At kamakailan lamang si Tomoki Kamida ay naging world title challenger sa hawak ni Ajiro Leo. Kamakailan lang. So ibig sabihin hindi basta-basta katunggali itong si Kamida. Diyan natalo itong si Luis Castillo by 5th round technical knockout. At idagdag na rin natin si Christian Bakasigwa Rangel, na kung saan itong si Christian Bakasigwa Rangel ngayon sa kasalukuyan ay world champion po yan. So it means hindi po basta-basta katunggali itong si Christian Bakasigwa. Future world champion siya nung sila po yung nagkasagupa ni Luis Castillo. Talo si Castillo dyan by unanimous decision. Skills itong si Luis Castillo mga idol. Boxer puncher, pressure punch style, effective style, brawl style, counter punching style. Makamay. Masipag bumato ng mga kombinasyon o mga suntok. Taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, average. Pagdating sa durability, marunong ma-knockout. Ngunit matindi ang determination. Yan po ang sa kanya. So ngayon, dadako naman tayo sa panig ni Murodjon Akhmadaliev. Bilang isang professional boxer, may presyo kartada ito. 13 wins with 10 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa naitalang tabla. Kasalukuyang hawak ni Murodjon Akhmadaliev ang WBA interim. Ngunit hindi nakataya po yan sa laban niya kay Luis Castillo. Sa isang talo ni Akhmadaliev, natatalo lang ito sa pamamagitan po ng puntusan. May edad na 30 anyos, height 5 foot and 5 and a half inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 76.92%. Last fight, December 14, 2024, nakasagupa si Ricardo Espinosa Franco. Panalo by technical knockout itong si Murodjon Akhmadaliev. Karanasan o experience nitong si Murodjon Akhmadaliev. Mga idol, bago ito pumasok sa professional boxing, dating Olympian. Katunayan, noong 2015, silver medalist ito sa World Championship. 2016, bronze medalist naman siya sa Olympic. 2016 Olympics. At itong si Murodjon Akhmadaliev, dito po sa kanyang professional boxing career, ang kanyang experience siya po ay naging Unified World Champion. Nahawa kanyang IBF at WBA. Kaso nga lang, naagaw naman yan ni kabayan Marlon Tapales. Oo. At diyan nakatikim ng talo nga si Murodjon Akhmadaliev by split decision. Noong 2023 po yan nangyari mga idols. So sa skills ni Murodjon Akhmadaliev, all around boxer, pressure, defensive, brawl style, counter punch style. May ibubuga pagdating mo sa teknikalan. May husay sa adjustment, may kakain sa pagpapatili sa distansya, maliksi kung gumalaw, taglayang power, timing at accuracy. Sa depensa, maganda ang kanyang depensa. Pero hindi ibig sabihin na hindi natatamaan. Hindi lamang malimit matamaan kasi nga may husay sa depensa. Oo. Taglay ang power, timing, hand speed at accuracy. Sa tibay or durability, may tibay po mga idol. Oo. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa Mexico gaganapin ang laban. So
Dayo dito si Murodjon Akhmadaliev. So disadvantage kay Murodjon Akhmadaliev ang kanyang pagdayo doon sa Mexico. Naunsan mga idol, pagka ang labanan na yan, magkaroon lang ng close fight, dikit sa scorecard, nanganganib pa rin naman, or nanganganib si Murodjon Akhmadaliev na madali sa politika sa boxing. Ngunit nakadepende po yan sa promosyon. Pero yun nga, sa Mexico gaganapin ang laban. Disadvantage yan para kay Murodjon Akhmadaliev dahil wala sa neutral ground ang bakbakan. Ngayon, sa ranking naman tayo ng BoxRec. Dito po sa Super Bantamweight Division, rank 7 out of 1,394 ka mga boksingero, itong si Murodjon Akhmadaliev. Samantala si Luis Castillo ay lumalaban sa Bantamweight Division. Pinaka-last nito ay sa Bantamweight Division. So disadvantage ulit yan kay Castillo. Ang mga posibleng katanungan naman natin dyan, or ang posibleng mga problema nitong si Castillo, kaya ba niya sumalo ng mga suntok mula sa Super Bantamweight Division? Madala ba niya ang kanyang tibay doon? So disadvantage po ulit kay Castillo yan. Okay, dagdag na natin ang physical na appearance. Sa edad mga idol, 30 anyo si Murodjon Akhmadaliev. Si Luis Castillo, sa tingin ko nasa mga line of 30s din po ito. Height, sa tingin ko di magkalayo para mas matagad ang kaunti si Castillo mga idol. Kaunti lang. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Sa knockout ratio, umabot ang knockout ratio nitong si Murodjon Akhmadaliev sa 76.92%. Samantalang si Luis Castillo ay may knockout ratio na 64.52%. So dito, labanan ito ng power puncher. Pero nandito tayo sa comparison, lamang sa power si Murodjon Akhmadaliev dahil umabot sa 76.92% ang kanya knockout ratio. Samantalang itong si Luis Castillo may knockout ratio na 64.52%. So labanan niya ng power puncher ito mga idol. Delikado kung sino magkamali. Ngayon, dadako naman tayo sa experience sa kanilang activity. Last fight itong si Murodjon Akhmadaliev, December 14, 2024. Active status siya ngayon. Samantala itong si Luis Castillo, 17 months inactive. Disadvantage ulit yan sa panig ni Luis Castillo mga idol. Posible kasing pinasok ito sa tinatawag natin na ring rust. Ano ba ang posible maapektuhan sa ring rust? Siyempre ang buong performance mula sa galaw, power, stamina. Sana nasa magandang body conditioning itong Meksikano para makapag-perform ng magandang laban, makapagbigay ng magandang laban kay Murodjon Akhmadaliev at higit sa lahat, matalo niya si Akhmadaliev. Siyempre, wala namang boksingero mga idol na tumaas doon sa ibabaw ng ring para lumaban, para matalo. Ang gusto nun manalo. Maliban na lang kung bayad. Joke lang. So sa experience, dating world champion, dating Olympian si Murodjon Akhmadaliev. So lamang po talaga sa experience si Murodjon Akhmadaliev 60-40. Sa skills, all-around boxer kontra boxer puncher. 55-45 in favor of Murodjon Akhmadaliev. May kalamangan ng konti sa skills si Murodjon Akhmadaliev. O, ganun pa man mga idol, konti lang. Boxer puncher po yan eh. Kaya mag-adapt sa teknikalan, kayang mag-adapt sa brulan, kayang mag-adapt sa may distansya na labanan ang boxer puncher. O, pero dito mga idol, lamang sa liksi o hand speed, itong si, at saka sa power, itong si Murodjon Akhmadaliev. Pero may laban ang Meksikano dahil marami kung bumabato na suntok, may power din. Kaya sa makauna dito mga idol. Ngayon, sino Llamado? Mga idol, Llamado po dito si Murodjon Akhmadaliev, 60-40 po ito para sa akin. Dahil sa marami-rami po ang disadvantages ng Meksikano. O marami-rami. So, prediction na tayo. Prediction ko po dyan, Murodjon Akhmadaliev by technical knockout, 1-8. 1-8 mga idol, posible niya may knockout yan. Ngayon, kung di naman magawa ni Murodjon Akhmadaliev na pag-knockout dito kay Luis Castillo, Murodjon Akhmadaliev pa rin ako dyan dahil may husay sa puntusan si Murodjon Akhmadaliev dahil dating Olympian. Yun ang decision. Pero kailangan niya magtrabaho pa rin ng husto dyan mga idol kasi nga siya po ay dumayo dito sa labanan na ito. So sa panig naman ni Luis Castillo, ang tanging chance dito ay maka-upset, knockoutan o puntusan din. Unahin natin sa knockoutan. Gamit ang kanyang power, gamit ang kanyang pagka-boxer puncher, posible niyang mapurhon sa counter itong si Murodjon Akhmadaliev. At posibleng ma-knockout din po si Akhmadaliev, lalo na kung itong si Akhmadaliev po ay magkaroon ng overconfident. Masyadong kumpiyansa sa labanan na ito. Dahil alam naman yan, alamado talaga siya dyan. Pag nagkumpiyansa dito si Murodjon Akhmadaliev, tandaan natin na may kasabihan ang mga legendary fighter na katulad ni Gennady Golovkin na sinasabi na sa isang suntok lang kayang bumago sa takbo ng laban. Sabi naman ni Margarito, sa isang suntok lang kaya tumapo sa laban. Kaya delikado si Akhmadaliev pagka nagkumpiyansa dyan sa laban na yan. Ngayon, pagdating sa puntusan, gamit ang power, gamit ang pagka-boxer puncher, may chance rin na manalo yan sa puntusan itong Meksikano. Posible din niyang maging dominante yan mga idol.
Kaya talagang masasabi ko dito sa labanan na ito, ang tanging tsansa ng Meksikano ay maka-upset. Kaya wag magpagkakampante itong si Murzon Akmadalib kung nais niyang makalaban ang kasalukuyang undisputed world super bantamweight champion na si Naoya Inoue. Dahil pag natalo siya dito mga idol, malaki talagang dagok sa kanya yan. Dahil itong kanyang katunggali ay wala sa ranking. Lumalabas mga idol na parang tune-up fight lang ito ni Murzon Akmadaliev, pampataba sa kartada. Pero tandaan natin na hindi lahat ng pampataba sa kartada ay natatalo sa isang labanan. Anong sa isa sinasabi nating upset? Di ba? Kaya kabang-abang na laban po yan mga idol. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.